Magandang oras, magandang araw mga ka-Golden Boy. Well, meron tayong kakaibang video ngayon. Ito yung nakakatawang video na nag-viral sa social media kung saan pinagpapalo ng mga Indiano ang mga PLA or People Liberation Army na nandun sa border ng China at India. Paano ba naman? Gustong pasukin nitong mga PLA, nitong mga inchik na sundalo, ang border ng India. Kaya ang ginawa ng mga Indianong sundalo para hindi sila makalabag sa kasunduan ay kumuha lang ng mga kahoy, mga stick at mga pinagpapalo ang mga ulo nitong mga chikwa na ito. Kung sa WPS, tayo ang pinagpapalo nitong mga inchik. Doon sa border ng India at China, sila yung pinagpapalo ng mga Indiano. Ang duwag-duwag, umatras takbuhan. Kaya dito natin malalaman na itong tapang ng China ay hanggang bluffing. Bluffing lamang ito. Pananakot lang. Sa totoong laban, atras talaga sila. Paano ang lalaki ng mga Indiano Ang mga Indiano, ang lalaki ng mga tao na yan, maiitim pa. Meron pang amoy, di ba? Paano hindi ka atras dyan? Yung mga inchik. Marupok ang mga buton yan Ang kinakain yan, mga noodles, ang daming mga bitsin, ang daming mga seasoning. Hindi marupok talaga ang mga buton yan. Kasi noodles lang palagi kinakain yan Ngayon mga kababayan, meron din tayong topic dito tungkol sa iron triangulation ng China sa WPS. Ano ba itong iron triangulation? Ito yung triangulong formasyon ng mga military base sa WPS. Isa doon yung nasa Paracel, malapit sa Vietnam. Kasi gusto ring sakupin ng China ang Vietnam. Meron ding isang isla malapit doon banda papuntang Indonesia at Malaysia. At itong pangatlo yata na pinag-initan talaga nila para makumpleto itong triangulation ng kanilang military base ay ang Baho de Masinloc. Kapag nakuha nila ang Baho de Masinloc, magagawa sila dyan ng military base, ay wala na, unpenetrable na. Hindi na mapapasok ang depensa ng China kasi nakatriangulo yan Matibay ang depensa ng China sa WPS kapag makumpleto itong iron triangulation na sinasabi ni Commodore Tariela. So panghuling video yun, atin muna tunghayan ngayon kung paano pinagpapalo ng mga Indiano itong mga duwag na inchik na mga lampayatot na sa movie lang, sa pelikula lang magaling sila tingnan yung kung fu nila dahil tinatalian nga sila ng mga wire. Kaya nakapagtambling-tambling sila at nakapag lipad-lipad sa mga kung fu movie. Pero sa totoo, mga lampayatot. So ito yung video courtesy sa atin ng Good News Philippines. Atin panoorin. China, puro yabang lang pala. Maraming mga sundalo ng China ang tinangkang sakupin ang isang military outpost ng Indian Army sa border ng dalawang bansa. Makikita sa video ang agresibong mga hakbang na ginawa ng Chinese People's Liberation Army upang makalagpas sa harang na inilagay ng mga sundalo ng India. Laking gulat ng mga Chino na sa halip umatras ang mga Indiano, lumaban ang mga ito. Dito na sinimulang paluin ng matitigas na bagay ng Indian Army ang mga kalaba. Sa huli, umatras ang mayayabang na Chinese People's Liberation Army. छटा ये दोबारा नहीं होंगे ओ बस करो गौर शाबाश परे हो जा ओ बस गौर शाबाश
Sa West Philippine Sea, Amerika at Pilipinas nagtayo ng isang tinatawag na Fish Right Project, isang proyekto sa lokal na komunidad sa Palawan upang isumbong ang illegal, unreported at unregulated fishing. Ang pasilidad na ito ay pinunduhan ng Amerika at makakatulong sa mga Pilipino na bantayan ang sarili nating mga karagatan, lalong-lalo na ang West Philippine Sea na talamak ang illegal na pangisda na ginagawa ng mga barko ng China. Umalma naman ang Chinese Foreign Ministry dahil ang programang ito ay posibleng ginagawa daw upang itarget ang China. Ay nako, bakit ba naman umaalma itong chikwa na ito, ang mga inchik na ito umaalma dahil dito sa ginawa ng Amerika na naglagay ng opisina na magmonitor kung ano man ang mga illegal diyan sa WPS na pumapasok. Eh siyempre, sino ba namang pumapasok sa ating teritoryo? Edi China lang. Tapos sasabihin pa ng China na baka ano daw, mga kasama sa kanila. Eh bakit papasok sila? Di ba? Mga kababayan. Eh para walang gulo, bakit pumapasok sila sa ating teritoryo? Dapat alam nila kung hanggang saan lang para walang gulo. Ang dali-dali lang yan eh. Huwag kang pumasok, huwag kang mag-trespassing. Itong mga inchik talaga na to. Kahit bakuran natin na atin nililinis, ay ayaw nilang gustong walisin natin yung mga dumi sa ating bakuran. Bakuran natin ng WPS. Eh kung anong gagawin natin dyan, atin yan eh. Kung maglinis tayo dyan, atin yan. May karapatan tayo. Pero palagi silang nag-react. Mga walang hiya talaga. Alright, so eto na si Tariela para ipaliwanag itong tungkol sa Iron Triangle na plano ng China diyan sa WPS na isang isla na lamang ang gusto nilang kunin. Ito yung Scarborough Shoal, ito yung Baho de Masinloc na kukunin nila. Kapag nakuha yan na isla ay perfect na yung kanilang triangulation ng depensa at masakop na nila ang buong WPS. So ito si Tariela atin pakinggan sa kanyang mga paliwanag. Iron Triangle ng China, ito ay upang makontrol ang halos buong South China Sea, maging ang West Philippine Sea gamit ang kanilang militar. So ito yung pinost ko last week, no? The Iron Triangle. I argue na mayroong connection ang mga areas na ginagawa ng China sa kabuuan ng South China Sea. Imagine, the Paracel Island has already been occupied by China. There are a lot of illegally reclaimed islands in China dito. The same thing sa Spratly, nandyan ang Subi Reef, nandyan ang Mischief Reef, nandyan ang Fire Cross. So if you're going to connect this with Scarborough Shoal, try to imagine how China can be able to dominate the entire South China Sea. No? At ang sabi ng China, they have indisputable sovereignty sa kabuuan ng South China Sea. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito sa ating lahat? Ibig sabihin, they can be able to disrupt the freedom of navigation. Pangalawa, they can also endanger the flow of global trade. Alam natin, more than 60% of global trade passes through here. So, hindi lamang usaping energy resources ng mga bansa ito na dumadaan dito, but even the products coming in and out of South China Sea will also be controlled and regulated by the People's Republic of China. Okay, so yan nga yung plano ng China eh, na gagawa sila ng triangulation na malalaking military post or military base para makagawa sila ng parang checkpoint. Parang ano yan eh, parang toll gate na lahat ng dadaan diyan dahil sa kanila na yan ay magbabayad sa kanila ng toll fee. Parang ginagaya nila ang pirate at teroristang style ng mga Iranian sa Hormuz, no? Mga kababayan, yan ang tingin ko diyan eh. Bakit gagawa sila ng triangulong military base sa WPS? Ibig sabihin yan, lahat ng nasakupan ng triangulo na yan, na karagatan ay sa kanila yan. At lahat ng dadaan diyan ay hihingi ng permiso sa China. At para mabigyan ng permisyon sa pagdaan ay kailangan magbayad sila. Yan yung palagay ko na i-impose ng China kapag nakuha nila ang buong WPS. Kaya marami ang aalma dyan, hindi lang Pilipinas, neighboring Asian countries at hindi lang yan, international community. Lahat ng may mga negosyo, mga barko na dumadaan dyan ay talagang aalma sa China. Kaya bakit
hindi nakapag-isip ang China na hindi maganda itong kanilang plano. Kasi hindi lang naman sila ang matapang sa buong mundo. Maraming matapang na totoong matapang. Itong mga inchik, saan ba kayo nakarinig na nanalo sa sa gera? Saan ba kayo nakarinig na natalo nila ang Hapon? Sa kanilang literature sa China, natalo daw nila ang Hapon sa World War II. Napaka sinungaling talaga. Natalo nila ang Hapon dahil sa binomba ng Amerika ang Japan ng atomic bomb. Kaya nang binomba yun, siyempre, sumurinder din yung mga Hapon na nandun sa China. Yun daw, natalo daw nila, pero ang tumalo talaga ay Amerika, mga kababayan. Alright, anong masasabi nyo dito sa ating video sa karuwagan, kaduwagan, pinagpapalong mga inchik sa ulo ng mga Indiano doon sa border ng India, at itong tinatawag na Iron Triangle of military base sa WPS. Ako'y magpapaalam na. Pag-i-comment na lang sa ating comment section at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking event followers. Maraming salamat.